Handa na ang mga kulungan para sa mga individual na posibleng masampahan ng kaso kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Pero ang tanong, may mapapakulong na kaya? Narito ang balita ni Jason Rubrico. Ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of the Interior and Local Government at ng Independent Commission for Infrastructure ang bagong detention facility sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Mga kapartners, nandito tayo sa isa sa mga selda sa New Quezon City Jail dito sa Payatas, Quezon City kung saan ikukulong ang mga individual na masasampahan ng kaso kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Sa kada selda, may 10 katao ang pwedeng ikulong dito at meron na itong kasama ang comfort room at shower room. Pero ayon kay dating DPWH Secretary at ICI Commissioner Rogelio Singson, hindi sapat ang detention facility na may kapasidad na 1,000 detainees para sa dami ng maaaring masampahan ng kaso. Nakakulang, ghost projects lang, 421 yung identified. Now, marami pa rin yon, malaki pa rin masyado yon. So, isang kaso lang, halimbawa, ilan ang involved dyan? Sino-sino yan? Kung may rig bidding pa yan, ang dami mong isasama riyan. So, kada isa, 10 na lang minimum. So, ilan ang pwedeng gumamit ng facility rito? Eh, kung 421 yan, deport times 10. Oh, kulang. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, handa na rin ang Payatas General Hospital para sa mga high-ranking officials na posibleng magdahilan ng hospital arrest. Nakahanda na po yung PGH, Payatas General Hospital. Meron po kaming infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, maglalagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan rin ng heart monitoring equipment, maglalagay rin kami. So wala nang excuse para sabihin na lang kailangan St. Luke's sila. Lahat ng kailangan sa St. Luke's, andito na rin. Pero ang tanong ng taong bayan, may mapapanagot na ba at makukulong sa nasabing pasilidad? Ang tugon ng ICI, we will make sure that the level is enough for indictment. And we will make sure that our evidence is based on the fair assessment. We will observe due process, and we will prosecute and not persecute. What we are trying to do is look at other administrative measures na medyo mabilis-bilis na paglilitis at mas mabilis mga ma-identify agad kung sino yung dapat managot. So, sana maintindihan ng kababayan na ang ICI ang hindi siya magpapakulong. para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.